Mark Heras, hindi ikinakahiya na pinalaki siya ng kanyang gay parents. Na-interview ni OG Diaz si Mark Heras, na kilala noon bilang ang bad boy ng dance floor. Sa naturang vlog ni OG, inusisa niya ang aktor kung ano nga ba ang kaganapan sa buhay nito. Naitanong din ni OG kung totoo nga ba ang bali-balitang naghihirap na ngayon si Mark, maging ang patungkol sa pagpapalaki sa kanya ng kanyang gay parents. Base nga sa mga kwento ni Mark, mababatid na nahihirapan na nga siyang makakuha ngayon ng mga projects sa showbiz. Aniya pa, mailap na umano ang mga proyekto sa kanya sa kasalukuyan. Ngunit hindi naman umano pwedeng maghintay na lamang siya at wala nang gawin. Kaya naman siya na mismo ang naghahanap ng racket at binabaan na rin niya umano ang kanyang talent fee. Aniya pa, hindi daw kasi siya sanay na walang trabaho at gusto niya umanong palagi siyang may ginagawa. Inamin din ni Mark sa interview na mayroon siyang isang bagay na ikinatatakot at ito nga ay kung dumating umano ang oras na mawalan na siya ng tuluyan ng trabaho. Bilang padre de pamilya ay nag-aalala umano siya para sa kanyang mag-ina. Aniya, kapag naiisip ko na like in a month or two na baka wala akong gawing trabaho, kasi ngayon pa nga lang na hindi pa nag-aaral ang anak ko, may mga oras na, ay parang ang hirap Mahirap ang buhay ng isang tao Isa pa lang to Ayon din kay Mark, wala siyang ibang gustong maging magulang kung hindi ang kanyang gay parents na nagpalaki sa kanya. Aniya, hindi man ako lumaki sa talagang buong pamilya like may nanay, may tatay. Alam naman ng mga tao na I was raised by gay parents. Pero doon ko kasi naramdaman na buo yung pamilya ko. Na kahit hindi ko kasama lumaki ang nanay ko, hindi ko nakasama lumaki yung tatay ko, but with my gay parents, si Daddy June at si Papa Pim, sobra-sobra pa sa magulang yung nakuha ko, yung na-experience ko. Siniguro umano ng mga ito na magkakaroon siya ng komportableng buhay at kung may chance, pipiliin pa rin daw ni Mark na maging mga magulang sina Daddy June at Papa Pim. Aniya, binigyan nila ako ng magandang buhay. Grade 3 pa lang yata may yaya na ako with them. Siguro kung ano ako ngayon, kung paano ako makisama sa mga tao, kung paano ako yung respeto ko sa tao na hindi nawawala sa akin, it's because of them. Hanggang sa namatay na sila, minsan may mga oras na parang bigla na lang ako magbe-breakdown. Iiyak ako. Parang sinasabi ko lang, maraming salamat po for taking care of me. Maraming salamat po sa buhay na ibinigay ninyo sa akin. Kung ibabalik man yung buhay ko before, wala akong ibang gustong maging magulang kung hindi sila. And I'm so thankful for that. Lagi ko sinasabi sa mga kabataan ngayon na ginagawang dahilan na broken family sila. Kaya sila nagre-rebelte. Huwag nyo gawing reason yung sitwasyon ng pamilya nyo. Kasi whatever happens at whatever the situation is, lagi dun sa tao yung magiging result nung kung paano ka sa buhay mo Kapag nagrebelde ka, it's not because broken family kayo. It's because dahil yun ang gusto mo. Choice mo yan Nilinaw din ni Mark ang patungkol sa kumalat na utang umano niya kay Lolit Solis. Inilabas kasi ni Lolit Solis ang ganoong balita bilang taktika umano para siya ay mapag-usapang muli. Bilang manager ni Mark si Lolit, naintindihan daw niya ang ginawa nito pero nagulat siya dahil hindi umano ito nagpaabiso bago ilabas ang issue. Ani Mark, actually Mama Ogs, yung kay Nanay Lolit, lumang balance na yun Tagal ko nang hiniram yun Hindi siya yung recently na na-issue. Saka bayad na yun. Si nanay kasi bilang manager ko siya noon, may ugali siya na, hindi ka na pinag-uusapan. Kailangan mapag-usapan ka. Gawa tayo ng issue. Pagkukwento ni Mark patungkol kay Lolit Solis.